Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit. The Book of Psalms, chapter 103, verses 2 and 3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Kapatawaran at kagalingan. Alam niyo po sa Old Testament, obvious na po yung healing covenant. Kasama na po yan sa benefits na pwedeng ma-enjoy ng mga believers dun po sa Old Testament. Kaya nung naparito po ang Panginoong Jesus, marami ang namangha. Bakit po siya nagpapagaling ng mga tao? Sa pamamagitan po ng kanyang ministeryo, marami po mga may sakit ang naka-experience po ng healing. At isa po sa kwento na pwede nating pagbasihan ay yung naganap po rito sa Mark chapter 2 verses 1 to 12 na kung saan makikita natin na may isang paralitiko na pinagaling ang ating Panginoong Jesus. Itong paralitikong ito ay dinala ng kanyang mga kaibigan sa Panginoong Jesus. Kaya unang-una po makikita ninyo na naipapangaral po ang salita ng Diyos doon po sa lugar ng Capernaum na kung saan naroroon si Jesus. Kaya makikita po ninyo, pumunta po roon yung apat na magkakaibigan para dalhin yung kanilang kaibigang may sakit. At ang sabi sa Verse 4, they could not get him to Jesus. So, hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. So, ang ginawa nila ay binutas nila yung bubong. At mula doon sa bubong ay ibinaba nila yung kanilang kaibigang may sakit. Kapansin-pansin po sa verse 5, sabi po rito, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." So, bago pinagaling ng Panginoon ito pong lalaking may sakit, nakita ng Panginoong Hesus yung pananampalataya nung magkakaibigan. Kaya dito napakahalaga po ng pananampalataya. Alam niyo, marami nagsasabi na, kung talagang nagpapagaling ang Panginoon, bakit hindi gumagaling yung mga nasa ospital ngayon? Alam niyo po, nung panahon din ng Panginoong Hesus, hindi po lahat ng may sakit ay gumaling. Malinaw po sa Biblia, yun lamang lumalapit sa Kanya. Yun lamang pong nakinig ng pangangaral ng Panginoong Hesus. Yun lamang pong may pananampalataya. Yun po naka-experience ng healing. Kaya kung may maririnig kayo nagsasabi na hindi na totoo yung healing Kasi kung totoong nagpapagaling ang Panginoon, di sana lahat na ng may sakit ngayon gumaling. Lagi po ninyong iisipin na ang Panginoon hinihintay muna niyang manampalataya ang tao bago po siya gumawa ng himala. Kaya dito, makikita natin yung atmosphere for miracles naroroon na ipapangaral yung salita ng Diyos, yung desire ng tao na lumapit sa Panginoong Hesus naroroon, and at the same time, nakita ninyo yung action nitong magkakaibigan na nananampalataya na pilit nilang ginawa ng paraang makalapit sa Panginoong Hesus or mailapit sa Panginoong Hesus yung kanilang kaibigan. Kaya nangyari po yung miracle. Ngayon, isa pang kamanghamanghang bagay na mapapansin nyo rito, bakit ang sinabi ng Panginoong Hesus doon po sa lalaki ay, your sins are forgiven? Bakit hindi niya agad pinagaling yung lalaki? Ngayon, mapapansin nyo sa buhay po, meron pong sin and sickness connection. Posible na ang cause ng karamdaman nitong lalaking ito ay kasalanan. Kaya yun po muna ang ginawa ng Panginoon. Pinagaling siya spiritually. Spiritual healing must come first. Bagamat ang ating Panginoong Hesus, He has the authority to forgive sins, pero meron din siya kakayahang magpagaling ng ating katawan. Kaya yun po yung ibig sabihin ng teksto natin ganina sa Psalm 103, verses 2 and 3. Hindi ito maintindihan ng mga religious leaders noon. Kasi for the first time, nakakita po sila ng nagsabi na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. And at the same time, nagpagaling ng karamdaman. Kaya doon po sa verse 12, mapapansin nyo, namangha sila. Lahat ng mga tao namangha kasi kahit anong ganda po nung relihiyon ng mga Hudyo, hindi sila nakaka-experience ng himala, ng forgiveness, at ng healing. So ano po matututunan natin dito? Kung ikaw po ay may sakit,
get into the Word. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Yun po, mahalagang katotohanan yan. Pagka na-immerse ka sa salita ng Diyos, madali lang para sa iyo na gumaling. Number 2, surround yourself with people of the same faith. Ano po, yung mga tao na nananampalataya. Ano po, mahalaga sila yung ating mga kasama. Ano po, para ma-transform po yung ating unawa. Ano po, at yan po yung pangatlo. Ano po, kasi nabanggit ko yesterday, your believing impacts your living. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyong buhay. Medyo ligligin mo ng konti yung theology mo o yung belief system mo. O hindi naman tumatalab yan. Ano po, katulad ng mga Pariseo, magagaling sila. Yung mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoong Hesus, pero hindi ka makaka-experience ng himala sa kanila pong relihiyon. Ano po, minsan kailangan ugain natin yung ating belief system, no? Kasi malaki po ang impact ng ating pinaniniwalaan doon po sa karanasan natin. Ang true gospel po kasi, it impacts the spirit, the soul, and the body. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat. At nadidiscover namin ngayon yung mga katotohanan na akala namin alam na namin pero hindi pa pala, na ikaw pala, Panginoong Hesus, hindi lamang nagpapatawad ng aming mga kasalanan, kundi nagpapagaling din sa aming mga karamdaman. Kaya dalangin ko po sa mga natutunan namin ngayon, marami po ang makaranas ng kagalingan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng mabuting balita na natutunan namin today. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Morning.